Diyos yung pagmamahal niya sa atin. O sabihin mo nga sa katabi mo, natutuwa ka, nandito siya. O sabihin, sumagot ka rin, natutuwa din ako, nandito ka. So salamat sa Panginoon na nakikita natin yung katapatan niya sa kabila ng pagkukulang natin, di ba? Sa kabila ng pagiging makasalanan natin, kuminsan yung karumihan natin, katigasan ng ulo natin. Pero merong isang Diyos na hindi nagbabago, na yung pagmamahal niya walang kondisyon. Na ito din yung tinuturo tayo ng Diyos na gayahin natin, di ba? Mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung anak mo, yung magulang mo, kaibigan mo, kapwa mo, ng ganong klaseng pagmamahal, yung walang kondisyon. Alam mo yung one-way na pagmamahal. Binahal kita, wala kong ini-expect na kapalit. Ito yung tinuturo ng Diyos sa atin na one-way love. Na minamahal kita, hindi dahil sa anumang dahilan. Basta sinabi ng Diyos, mahalin kita, sinusunod ko lang yon. At pag yun ang ginawa mo, wala yung mga disappointment, yung discouragement, hindi mo mararanasan yon kasi inalis mo yung expectation. Kaya tayo na frustrate kasi nag-expect ka kuminsan ng taas-taas ng expectations. Kaya ngayong umaga, makita natin muli yung kapangyarihan ng Diyos na walang kondisyon. Minamahal niya tayo, so pwede tayong pumunta sa Diyos na anuman yung status natin, anuman yung kalagayan natin. Kaya salamat sa Diyos, iniwan niya sa atin yung salita niya, nasa langit siya, nasa right side siya ng God the Father, pero alam natin na nandito yung Espiritu niya sa puso natin at nandito yung salita niya na patuloy tayong gagabayan. So last week, nakita natin yung tunay na pagbabago ay mula sa Diyos lang. Yung do-it-yourself na pagbabago, it doesn't work. Kung minsan pansamantala siguro, magtatagumpay ka, but eventually, pinag-aralan natin, babalik yung demonyo, may kasama siyang 7. So, later on, yung akala mo na binago mo yung sarili mo later on, mas masahol ka pa kaysa dati. So, ibig sabihin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, hindi rin natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi rin natin kayang baguhin kahit yung pamilya natin. So, lahat tayo nangangailangan ng Diyos. So mula sa kay Jesus lang ang tunay na pagbabago. Remember, ito yung tunay na pagbabago, hindi sa sariling sikap lang. Hindi mo kaya. At saka ito ay biyaya lang ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, yung lalapit ka sa Kanya na parang prodigal son, di ba? Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya. Hindi ko po talaga kaya. Pinipilit ko po pero hindi ko po kaya. Ito yung gustong status ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba, pumunta siya para sa mahihirap. Hindi yung mahirap sa pera, kundi yung mahirap yung kalooban niya. Alam niya may kasalanan siya, alam niya hindi niya kayang bayaran ng kasalanan niya, alam niya spiritually bankrupt siya. At kailangan niya ang tulong ng Diyos. Ito yung pinupuntahan, ito yung inahanap ng Panginoon. Tayo, hindi natin siya hahanapan, siya yung naghahanap sa atin. Kasi gusto niya walang isa man sa atin ang mapahamak. So ngayon, titingnan natin yung lesson natin for today. Ito yung ang ilaw ng katawan. Makikita natin, susundan natin yung lesson last week sa Luke chapter 11, verse 33 hanggang 36. Luke chapter 11, 33 hanggang 36. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? 33, walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon, o kaya'y ilagay sa ilalim ng banga. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. 34, ang iyong mata ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. And 35, kaya't mag-ingat ka. Baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. And 36, kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan sa tumatanglaw sa iyo. Amen. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po sa amin at salamat po, nag-prepare ka ng lugar, ito pong templo mo,
kung saan mo po kami katatagpuin. At salamat po, O Diyos, lahat ng pangangailangan ng iyong simbahan ay binibigay mo po. At salamat po, nasa bansa po kami na hindi po pinagbabawalan ang sambahin ka. Hindi po pinagbabawalan ang magtipon-tipon kami para mag-worship po kami. Kaya pinupuri ka po mo namin, O Diyos, at inihiling po namin yung biyaya mo. Maghari ka nga po sa bawat puso po namin. At ikaw nga po yung maghari sa lugar na ito, O Diyos. Ikaw po yung maparangalan. Tulungan mo po kami na marinig po namin at maintindihan po namin sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu mo yung sasabihin mo po sa bawat isa po sa amin. Kaya salamat po, O Diyos. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, at ikaw nga po yung mangusap sa bawat isa po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede mo pong umupo. And then, ito yung, di ba, yung liwanag at saka yung kaibahan ng liwanag at saka dilim. Yung liwanag, ito nga yung makikita mo, yung katunayan. Di ba, kaya kapag nasa dilim ka, makita mo yung mga, dati yung masama kong negosyo, parang nightclub. Kapag madilim, akala mo ang gaganda ng mga babae, di ba? So, nung waiter pa ako, siyempre may closing time, di ba? Pero siyempre, yung nasarapan sila sa pag-iinuman, kwentuhan, ayaw pa nilang umalis, pero nag-last order na, kumbaga. Kami mga waiter, lalo na ako, ang style ko para umuwi na sila, at tatanggalin ko yung dim light. Sisindihin ko yung daylight na fluorescent na malaking ganon. Siyempre, mahihiya na sila unti-unti na mag-aalisan. Kasi yung liwanag ito yung pinapakita ang tunay na kalagayan o tunay na itsura, pero yung dilim ito yung tinatago. So sinasabi ng Diyos na nung wala pa tayo kay Jesus, nandun tayo sa kadiliman. Kaya makita puro mali yung mga choices natin, mali yung decision natin, hindi kasi natin nakikita yung katotohanan. Kaya sabi niya sa Ephesians 5:13, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Kung hindi natin kilala si Jesus, isa na ako doon, di ba? Parang proud pa ako doon sa mga nakakahiyang ginagawa kong kasalanan. Only nung makilala ko si Jesus, nagliwanag yun, nakakahiya pala ito mga pinaggagawa ko at saka nakakadiri pala yung ibang ginagawa ko. So yung bulag, sabi nga niya, ang paningin ang problema. So ito yung lesson natin, na sana may paliwanag ko ng maayos. Ito yung problema, itong paningin. Yung liwanag nandyan na. Parang ganito, nandito na yung liwanag, di ba? So, nandito na yung liwanag. Nakikita mo, pero yung paningin mo, kuminsan, hindi mo napansin itong magandang bulaklak. Pero maliwanag, di ba? So, doon mo makikita, hindi problema yung liwanag, kundi ang problema, itong paningin natin. Nandito na siya, kanina pa, pero hindi mo napapansin. O, di ba, na kahit nag-iisa siya, pag nakita mo siya, napakaganda niya kasi creation ng Panginoon. So ito yung sinasabi niya na yung kabulagan, ito yung hindi lang yung spiritual blindness. Ito yung paano natin maintindihan sana ngayong araw na to. Kahit saan may liwanag, pero hindi ito nakikita ng mga bulag. Ang bulag, si Raymond sa Tito, hindi siya talagang bulag. Pero yung talagang, from birth, bulag siya. Kahit sabihin mo sa kanya ito, sabihin mo, meron ako nakitang bulaklak, meron siyang maraming dahon, kulay berde, parang medyo ugis na dahon. And then, kahit anong paliwanag mo sa kanya, wala siyang concept. Kasi hindi niya alam, never na nakita niya yon. So hindi niya maintindihan, kahit na detalyehin mo pa, na sabihin mo mabango yung bulaklak, hindi niya ma-imagine sa isip niya kasi nga siya ay bulag. And then nilinis ni Jesus ang Israel, di ba? Lahat ng karamdaman, pinagaling niya doon. Pero ang mga Pariseo at mga kalihim ay hindi naniwala kay Jesus. Nandun ang liwanag, maliwanag sinasabi ni Jesus, pero hindi sila naniniwala. Ito yung parang bulag. Nakikita niya, pero hindi siya naniniwala. Parang nandito ka, naririnig mo, pero meron kang dalawang option. Maniniwala ba ako? Hindi. Siyempre, freedom mo yon. Hindi kita pwedeng pilitin. Hindi ko pwedeng ipagsaksakan sa iyo yung sinasabi ko, di ba? So, meron kang option, maniniwala ka ba o hindi. Hindi sapat ang liwanag na ibinigay mo sa amin. Ito yung mga hinihiling ng mga Pariseo during the time na nandun pa si Jesus.
Gumawa siya ng miracle, di ba? Pinagaling niya yung mga bulag, lumakad yung mga pilay, at tapos yung mga patay, binuhay niya, yung mga may ketong, pinagaling niya, kuminis parang bata. Pero sa kabila ng mga yon, parang naghahanap pa sila ng another evidence. Evidence. Remember yung pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Naniniwala ka na walang pruweba. Naniniwala ka kasi sinabi ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, maniwala ka na lang kahit hindi mo naintindihan. Ito yung pananampalataya. Ito yung tinatawag nilang faith. Pero sila, wala sila noon. Kaya galit na galit si Jesus sa kanila. Sabi ni Jesus, mga hipokrito. Alam nyo yung kautusan, tinuturo pa ninyo, ang tatalino nyo, ang gagaling nyo. Sabi niya, pero hindi nyo pinapamuhay. Kasi bakit hindi nila pinapaniwalaan? Oo. So sabi niya sa Luke 11:29-36, sabi niya, nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghanap sila ng palatandang mula sa langit. The same sa generation po natin ito, the same. Kayang gumawa ng miracle si God kahit dito. Kaya lang gusto niyang i-practice natin yung pananampalataya. Na pag sinabi ng Diyos, maniwala ka na lang. Huwag ka na magdalawang isip, huwag ka na magtanong, huwag ka na mag-research. Basta't sinabi ng Diyos, kasi Diyos siya, ibig sabihin, hindi siya magsisinungaling. Lahat ng sinabi niya ay siguradong totoo. Subalit sabi niya, walang palatandaang ipinakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Di ba? Sino yung nangyari kay Jonas? Remember yung isang propeta, sabi ng Diyos, pumunta ka sa Ninive. Yung Ninive, masyado na yung kasamaan nila. Bigyan mo sila ng balaan mo sila. Na kapag hindi sila nagbago, paparusahan ko sila, sabi ng Diyos. Simple lang ang message niya. Kaya lang si Jonah, alam niyang Diyos mabait, alam Diyos nagpapatawad, at yung puso niya hindi maganda, galit siya sa mga taga-Ninive. Kasi masama nga sila eh. Masama sila, suwail sila, rebelde sila sa Panginoon. So ang ginawa ni Jonas, na makakita siya ng barko, dito yung Ninive, nakakita siya ng barkong papunta rito, dito siya sumakay. Kita mo talaga, obviously na rebelde siya sa Diyos. Dito siya pinapupunta ng Diyos sa Ninive, pero makita siya ng barko papunta rito, dito siya sumakay papunta doon. Pero siyempre, kapag tinawag ka ng Diyos, parang ikaw, nandito ka ngayon, ang Diyos ang may kagawan noon. Mangyayari yung kagustuhan niya kung magpapasakop ka lang sa Kanya. Pero kung hindi ka magpapasakop, mangyayari pa rin, madidelay lang, matatagalan. So isa si Jonah, alam niya, nautos ng Diyos yun, pero nagrebelde siya. Ano ginawa ng Diyos? Pinakain siya sa malaking isda. Di ba? Pinakain siya sa malaking isda. Eh siyempre, yung isda, tuwang-tuwa naman. Imagine mo, isang buong kinain mo. Di ba? Pero sabi ni Jesus, wala kayong makikitang palatandaan maliban dito. Bakit? 3 araw na nandun sa tiyan ng malaking isda si Jonah. And then, nung mamamatay na siya, maramdaman mamamatay na siya, anong ginawa niya? Tumawag siya sa Panginoon. Tulungan mo po ako. Pinuri niya ang Diyos. Hindi siya hinayaang mamatay ng Diyos, di ba? Pero simbolo nun. 3 araw, pumunta rito si Jonah, di ba? Kinain siya ng isdang malaki dito. O nanalangin siya, di ba? Bago siya mamatay. Hindi siya hinayang mamatay ng Diyos kasi kailangan matupad yung plano ng Diyos, di ba? So pagdating dito, dinala siya ng isda dito. After 3 days, niluwas siya, nandito ng Ninive. Alam mo yung ganon? Alam mo yung ganon na sumuway ako, tapos pinakain ako isda, dinala pa rin ako doon. Paglabas ko, dito na ako sa Ninive. So ganon yung Panginoon hanggang sa, of course, wala na siyang choice, ginawa niya yon. Nung marinig ng mga taga-Ninive, yung message ng Panginoon through Jonah, sabi niya, itigil niya yung paggawa ng kasalanan na kasi paparusahan kayo. Anong ginawa nila? Nagluksa sila, nagsisi sila, nanalangin sila, humingi silang tawad sa Diyos. At ano nangyari? Siyempre, nahabag ang Diyos. Pinatawad sila. Hindi na tinuloy yung plano ng Diyos na dudurugin sila, susunugin sila. Hindi na tutuloy. Ito naman si Jonah, di ba? Sabi ko na nga ba, kaya ayaw kong tumuloy nung una pa mo din. Alam kong patatawarin mo mga yan eh. Alam mo yung nakita yung puso niya, di ba? Kung minsan meron tayong pusong ganun, alam ko naman masama yung tao yan, dapat nga yan, nangyari sa kanya, di ba? So ganun siya, medyo lumayo si Jonah,
Naawa ang Diyos, nagpatubo siya ng puno, di ba? Iglap-iglap yung puno, talagang ang bilis-bilis, gumanon-ganon lang, tapos may mga dahon-dahon na nasilungan na siya. Imagine mo yung init sa Israel, talaga nakakapasong init, di ba? During that time. So, sinilungan siya ng ganyan. Di tuwang-tuwa siya, di ba? Tuwang-tuwa siya na siguro proud pa siya sa heart niya. Mahal talaga ako ng Diyos, talagang special ako sa Diyos, di ba? Kasi sinilungan niya ako. Pero yung magdamag na yon, nagpadala ang Diyos ng uod. Kinain niya yung halaman na yon. Pag kinabukasan, pag-gising ni Jonah, wala na yung halaman, natuyo na, namatay na. So wala na siyang silong at nagsimula nang umakyat ang araw at yung init na nakakamatay na init, sabi ni Jonah, mabuti pang mamatay na ako, sabi gano'n. Dito nagsalita ang Diyos. Sabi niya, yung punong yon, pinatubo ko. At sa kapangyarihan ko, iglap lang, dumami yung dahon niya at nasilungan mo. Tuwang-tuwa ka, di ba? Sabi niya, na sarap ng ano mo, hindi ka nainitan. Tapos sinisimuyan ka ng hangin, nakasilong kang ganon. Nung namatay yung halaman, ba't sumama ang loob mo? Ba't ka nagagalit namatay yung halaman? Sabi ng Diyos, ako pa kaya? Libo-libong tao yan, pupunta sa impyerno yan. Hindi kaya ako masasaktan kung sila'y mamamatay, napupunta sila sa impyerno? So the same sa atin. Yun ang purpose lang ni God. Bakit tayo nandito? The purpose lang ni God na pagharian ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Ang ibig sabihin pagharian ng bawat isa, na ikaw yung maging anak ka ng Diyos, ako maging anak ako ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos pumunta sa akin. Di ba yung prayer natin, your will be done as if it is in heaven? Parang ganun eh. So ang bawat isa dito, ang purpose na lang ni God, kung bakit kanya dinala rito, magkaroon ka ng kaligtasan. Para sa oras na niwala ka, isusulat yung pangalan mo sa langit. Isa sa mga joy ng isang Kristiyano, kahit ikaw i-practice mo, kaibigan, araw-araw alalahanin mo na nakasulat sa langit ang pangalan ko. Ito po yung pinanggagalingan ng joy everyday galing sa langit. Kasi alam mo, itong talagang mundo, masalamuot talaga, mahirap talaga, maraming masama talaga, marami talagang hindi mo gusto. Kaya lang, you remind yourself na kung ikaw ay anak ng Diyos, remind mo pag umaga pa lang, di bale, ang pangalan ko nakasulat sa langit. At ito, bigla kang makakaramdam ng joy. Bakit ka mo? Alam mo, mahirap talaga rito, pero pagdating ng araw, yung pupuntahan mo ay langit yon, paraiso yon. Kaya pagkakaiba ng liwanag sa paningin, ito yung sana makita natin, sana maipaliwanag natin, o maintindihan natin sasabihin ng Panginoon. Sa Nazareth, di ba, yung unang-unang mag-ministry si Jesus after na mabaptize siya, sa chapter 4. Balikan lang natin ng konti, di ba? And then, itong mga kababayan niya, pamilya niya, kamag-anak niya, taga ron siya, doon siya lumaki, di ba? Sila, siyempre, sila yung unang-una niyang gusto niyang biyayaan ng kaligtasan. Pero natandaan niyo yung respond nila, na nung sinabi ni Jesus na lahat tayo ay makasalanan, na lahat tayo hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, ayaw nilang paniwalaan yon. At nagalit sila kay Jesus. Pupunta ka sa Jerusalem, ito yung pinaka-city nila, may area diyan talaga na mataas ang bangin. Anong ginawa nila kay Jesus nung nandito siya sa temple na ganito? Para gumanong-ganon lang siya. Siyempre si Jesus gaganon na siya. Ang purpose nila, ihulog si Jesus doon. Doon sa bangin na yun. Mamamatay ka talaga pag nahulog ka sa bangin na yun. Pero ang ginawa ni Jesus, of course, hindi yun ang dapat na kamatayan niya. Ang dapat kamatayan niya, sa cross talaga. Ang dapat kamatayan niya, papatayin siya para bayaran yung kasalanan natin. Hindi siya mamamatay dahil pinatay siya ng tao. Diyos siya. So hindi pwede mangyari yun. Ginawa na, dumaan lang siya sa ganun sa tao, tapos automatic gumaganon yung mga tao. Alam mo yung ganon? Na gusto siyang patayin, pero bakit nung dumaan siya, bigla kang tumabi? Yun ang kapangyarihan ng Diyos na maganda. Pag inimagine mo, totoo nga, siya yung makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa atin. John 3:19 sabi niya, ganito yung paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, si Jesus, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya nga hindi mo maiwasan, kapag pinapunta ka dito, maraming pagkakataon masasaktan ka.
Kasi sasabihin talaga dito na pag hindi ka nagbago, pag hindi ka nakinig kay Jesus, pupunta ka talaga ng impyerno. Ayaw ng tao yon. Kaya kahit invite mo, kung minsan inimbitan nyo, next Sunday wala na siya. Kasi malamang nasaktan siya. Kasi po yung gamot, parang may sugat ka, meron bang gamot na pag ginamot yung sugat mo, tuwang-tuwa ka? Sarap-sarap ng... Di ba, pag ginamot ka, mapakla, mapait, mahapdi, di ba? Kung minsan iiyak ka pa nga. Ganun po yun. Yung spiritual na medicine natin, i-anticipate mo na kung minsan masasaktan ka, hindi ka pinapatamaan ni pastor. Sinasabi lang ni pastor, yung pinapasabi ng Diyos na kung talagang masama yun, gusto niyang ituwid yun. Ayaw niyang manatili ka sa kasamaan. Kaya sabi niya, maraming tao, natural, mas gusto nila sa dilim. Hindi kasi napapansin, hindi nakikita yung dapat makita. Mas may pag-asa ang masamang tao kaysa tingin ng tao na mabuti siya. Pinag-aralan last time, di ba? Yung self-effort. Natingin mo, mabuting tao ka. Tingin mo, religyoso ka. Tingin mo, wala kang pinapatay, tumutulong ka sa kapwa mo, nagsisimba ka every Sunday, nagbabasa ka ng Bible, lahat ng religious ethics ginagawa mo, discipline ginagawa mo, pero wala kang Diyos. Sa tingin mo makaligtas ka doon, mas delikado yun. Ito yung sinasabi niya. Remember, sinabi ni Jesus, pumunta ako doon sa mga taong spiritually bankrupt. Ibig niya sabihin, yung mga tao na alam niya na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Alam niya, kahit anong gawin niya, ay nagkakasala pa rin siya. Alam niya na hindi niya alam ang daan papunta ng langit. So ito sabi ni Jesus, ito yung hahanapin niya. So ano ibig sabihin nun? Na magkaroon ako ng awareness na meron palang eternal life. Nilalang pala tayo, immortal ka pala. Waki, immortal pala yung spirit mo. Kaya lang, yung immortality ng spirit mo, di ba yung mga games na ngayon, ginugol nila maging immortal sila. Pero yung immortality na yun, dalawang destination nun. Immortal sa hell at immortal sa langit. So, lahat sana, meron tayong ganung concept. Ako, yung espiritu ko, hindi yan mamamatay. Mamamatay yung katawan ko because of sin. Pero yung espiritu ko, dinisign siya ng Diyos, meron siyang pagka-immorality. Tama ba yan? Wala siyang kamatayan. Kaya lang, alam mo dapat, walang kamatayan sa impyerno o walang kamatayan sa langit. Ikaw ang pipili nun. So, sariling sikap, ito yung delikado. Na pipilitin kong baguhin ang sarili ko, gagawa ko ng kabutihan para pumunta ko ng langit. Wala. Dalawa lang yon, langit o impyerno. Walang purgatory. Walang temporary hell, walang temporary heaven. Dalawa lang yon. Kapag namatay ang tao, magse-separate ang katawan, ang body natin, galing sa lupa, babalik sa lupa, ang espiritu, depende doon sa decision mo. Gusto mo ba pumunta ng langit o gusto mo pumunta ng hell? Of course, lahat ng tao gusto niya pumunta ng langit. Sinabi ni Jesus, ako yung daan nga hindi ka naniwala. Ibang daan ang pupuntahan mo, tama? Dito ang daan ni Jesus, dito ka pumunta. Saan ka pupunta? Dito papunta ng langit, dito papunta ng impyerno. So malinaw sinabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Hindi ka naniwala, then mag-expect ka na pupunta ka ng langit. Hindi. Doon ka sa kabila. Doon sa hell. Yun ang katotohanan na sinasabi ng Diyos. Kahit na hindi ka maniwala, mangyayari pa rin yun. Kaya sabi niya, self-righteousness o religion. Hindi ka maliligtas nito. Religion will not save you. Kahit na magsimba ka araw-araw, manalangin ka, magrosaryo ka araw-araw, magbasa ka ng Bible araw-araw, kung religion ang inaasahan mo, religion will not save you. At ang mundo, nagtambak ang mga religion. And born-again Christianity is not a religion. Itong ECF, born again tayo, pero it's not a religion. Meron siyang relationship kay God. Kasi sabi ng Diyos, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kapag hindi nagsisilang muli isang tao, hindi siya pwedeng pagharian ng Diyos. Ganun lang kasimple. Kaya tinatawag na, we are born again Christian. Pero hindi siya relihiyon. Ibig sabihin, sinasabi niyang church. Ito yung church, hindi sa building. Yung church, grupo ng mga tao na naniniwala kay Kristo. Ito yung simbahan ni Kristo. So ito yung self-righteousness, diyan tayo mag-ingat, na hindi naman ako kasing sama nung kumari ko Hindi naman ako
nagnanakaw ng malaki, konti-konti lang naman yung kinukupit ko, di ba? It doesn't work eh. Ang sabi niya, ito yung magpapahamak sa'yo kasi ang kaligtasan kay Jesus lang at ito ay regalo. Hindi mo siya kailangan bilhin, hindi mo pwedeng palitan ng anuman. Regalo siya. Di ba sabi ng Panginoon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. So hindi mo siya kaya kunin on your own. Ang Diyos lang magbibigay sa iyo. Kapag tiningnan niya ang puso mo na naniniwala ka sa Kanya, bibigay niya sa iyo yung regalong yon. And then on that real time, simultaneously on that time mismo, isusulat yung pangalan mo sa langit. At yun ang alalahanin mo. May dinadaanan kang problema, nahihirapan ka sa buhay, nakikita mo pangit lahat. Pahalala mo sa sarili mo, di bale, ang pangalan ko nakasulat sa langit. Believe me, pag pinractice mo every morning yon, maganda yung simula ng araw mo at magtatapos na maganda yung simula ng araw mo. Ang ilaw ng katawan, Luke 11, ito yung lesson natin. Una, merong liwanag. Parang dito, merong liwanag. Pero sabi niya sa 33, walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon o kaya ilagay sa ilalim ng banga. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Si Jesus actually nagsasabi nito. Na sabi niya, ito yung tingnan natin makita. Bakit may ilaw pala? Bakit hindi ko nakikita? Ang Bible, ito yung pinaka madaling access natin. Kaya nga, umuso ngayon, may mga apps, di ba? May mga apps na audio Bible. Walang masama doon. Lalo na yung mga nagda-drive, habang nagda-drive sila, pinapakinggan yung Bible. May nag-relate ng Bible. Hindi masama yun, pero sa akin personally, iba pa rin yung nakikita mo. Kasi pag-aaralan natin ngayon about sa mata. Kung naririnig mo, pero hindi mo talaga hindi mo talaga ma-absorb. Una, nagda-drive ka, tinitingnan mo yung traffic light, tinitingnan mo yung mga ibang sasakyan, di ba? So, pinaka-the best pa rin, hindi mo mas-shortcut. May lumalabas na pera, sana marami. So, hindi mo siya mas-shortcut, iba pa rin yung hard copy. So, kung meron kayong hard copy, mas maganda. We have the Bible, siya magbibigay ng ilaw sa atin every day. Parang kumakain ka ng kanin every day, lalakas yung katawan mo. Magbabasa ka ng salita ng Diyos sa Bible every day, lalakas yung espiritu mo. And then, magiging malawak yung pangunawa mo o paningin mo. Psalm 119:105, sabi niya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So we have available Bible na maging guide mo every day. Panahon ni Jesus, kahit saan ang liwanag, katotohanan, pinapayag niya at ang mga propeta hanggang ngayon. Ang ginagawa ko dito, the same. The same ginagawa ko. Ginagawa ng mga propeta, ginagawa ni Jesus before, tuloy-tuloy yan. So nasa tao na lang kung sila ay makikinig at kung sila ay maniniwala. Malinaw ang itinuturo niya tungkol sa kasalanan, sa pagsisisi, sa pananampalataya, kaligtasan, at kagandahang loob. So makita mo dito, lahat yan, kasalanan, alam natin yan, yung pagsisisi, hindi natin masyado napapractice. Kapag nagkasala ka, anong sabi mo? Sorry na. Ikaw pa yung galit, di ba? Na wala yung pagsisisi doon. Yung pagsisisi, yung talagang, yung talagang nagpapakumbaba ka na mali ka. And then John 3:19, sabi niya, ganito ang paghatol ng Diyos na parito si Jesus sa sanlibutan, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kahit Christian tayo, very prone tayo dito. So kailangan mong mag-ingat talaga. Kristiyano ako, pinipilit kong gawin, pero alam ko nasa katawan pa rin akong makasalanan. So kailangan mong bantayan ang sarili mo araw-araw. Mas may pag-asang masamang tao kaysa tingin ng tayo mabuti nga. Ito nga yung, kung tingin mo, ligtas ka because of your effort, dahil maganda mong ginagawa, medyo matakot ka. Medyo matakot ka kasi ang kaligtasan, wala siyang ibang pagkukunan apart from Jesus. Kasi sa lahat ng pinakilala sa atin, si Jesus lang ang nabuhay na muli. At siya lang ang malinaw na nagbayad ng kasalanan natin, walang iba.
Walang ibang nagbayad ng kasalanan ng lahat ng taong nilalang sa buong mundo. So pangalawa, ano yung una? Meron ng liwanag. Pangalawa, merong problema sa paningin. Di ba? Merong problema sa paningin. Sabi niya 34, ang iyong mata, ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. So ito yung, sana makita natin, ano naman ako, 20/20 vision naman ako eh. At saka kung nakasalamin ako, di ba, maliwanag naman eh. Igit pa nga sa 2020, di ba, pag mataas yung grado mo, ang laki ng letter, mga ganun kalaki yung, kalaki yung letter, di ba? So, ano ba yung problema ko sa mata ko? Sabi niya, nakadepende kasi ang paningin sa kondisyon ng mata. So ito yung, remember, gagawin ng Diyos yung role niya, pero yung role natin, dapat natin gagawin. Hindi natin pwedeng gawin yung role ni God. O sino yung nagtatrabaho dito? Sino nagtatrabaho? Konti lang may trabaho. Oo. So, di ba pag nagtatrabaho ka, parang, lalo na kapag yung ikaw lang yung nagtatrabaho sa pamilya, di ba ginagamit mo yung, ako po yung breadwinner sa family namin. Oo. So, again, kung wala sa picture si God, mapapagod ka. Kasi tingin mo, ikaw yung bumubuhay ng pamilya mo. Pero in reality, si God ang nabigay sa iyo ng lakas, katalinuhan, qualification para magtrabaho ka. Pero nakalimutan mo yon, hindi ka magiging masaya. Kasi yung provider talaga ang Diyos. Kaya nakita mo, ang dami na, ako may trabaho ako, pero ang dami naming walang sweldo. Pero mabubuhay, maganda, gwapo, di ba? Oh. Kasi merong Diyos na nagpo-provide. So ito yung sinasabi niya, yung kondisyon ng mata, isang dapat makita mo yon. Ang ilaw, ang iyong katawan, ay ang iyong mata. So ano ba niyang ibig sabihin? Ang ilaw ng iyong katawan ay ang iyong mata. Hindi ang mata ang liwanag. Wala tayong doktor, no? Kung nandito sana sila Doc Jobic, yung mata natin, ano yun eh, para lang siyang mirror, para salamin. Na kapag nakita ko si AJ, nakita si AJ, kaway ka nga AJ. Nakita ko si AJ, di ba? May sakit siya kahapon, kaya hindi siya nakapag-practice po, hindi siya nakatugtog kanina. Pag nakita natin si AJ, hindi naman ito yung nakakita eh. Di ba parang liwanag si AJ? Itong mata ko, para siyang salamin na magre-reflect si AJ dito sa mata ko. Nakuha yung pupil, parang yung pupil ng mata. And then itong nakita ng mata ko, ipapadala niya sa brain. Tapos itong brain ang mag-explain. Si AJ, medyo pumayat, pero gwapo pa rin. Parang ganon. Pero hindi ito yung mata. Hindi talaga yung mata. Para lang siyang instrument. Para lang ma-capture yung nakita ng mata, ipapaliwanag sa brain, doon natin makikita ang realidad. So ito yung ibig niya sabihin. Hindi ang mata ang liwanag. Ang mata ang nagdadala ng liwanag sa isip para maging maliwanag ito sa atin. So para lang siyang salamin na ika-capture ka niya, tapos idadali niya sa brain ko, then my brain will process it at maintindihan ko yon. Sa John 1:9 sabi niya, ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. This is Jesus eh. Ito yung sinasabi si Jesus, yung ilaw na yon. Kaya kapag hindi pa tayo Kristiyano, namumuhay tayo sa kasalanan, kapag nagpasakop ako kay Jesus, magliliwanag, di ba? And then unti-unti, by the grace ni God, babaguhin ko yon. Pati yung pagmumura ko, pagsisinungaling ko, those little things unti-unting mababago kasi nga ito yon. Ang tunay na ilaw ay dumating sa buhay ko. Magbibigay ng liwanag sa ating lahat. Kaya lang kapag nireject ko yon, anong asahan ko? Siyempre wala. Mananatili ako doon sa kadiliman. Hindi tungkol sa liwanag, kundi tungkol sa paningin. Bakit ang liwanag nandito na eh? Nandito na yung liwanag. So, tungkol na lang sa paningin, tungkol na lang sa bawat isa sa atin. Titignan ko ba yon? O iisipin ko ba yon? O paniniwalaan ko ba yon? Sa akin na lang.
Pero ang liwanag nandun na. Even dito, kay maniwala ka hindi, si Jesus buhay. Si Jesus nasa kanang side ng God the Father. At si Jesus tinitingnan tayo every moment ng buhay natin. Yun ang katotohanan. Kahit hindi ako maniwala, nandun na yung liwanag. Pero tingnan ko, yung problema ko, may problema ba ako sa paningin? Ang pagtingin ay depende sa kondisyon ng iyong mata. Diba? Kung malabong mata mo, kailangan mong ayusin. Pero dito sinasabi niya, titingin ka ba? Titingnan mo ba o ayaw mong tignan? Ito yung pinakasimplo siguro na paliwanag niya. 34, ang iyong mata, ang ilaw ng iyong katawan. Ano yung ibig sabihin? Itong mata ko, pag nakita ko yung katotohanan, nakita ko si Jesus, naniwala ako, ito yon. Ito yung magliliwanag ang buong buhay ko. 34, ang iyong mata, ang iyong ilaw ng iyong katawan, ang ilaw ng kaluluwa ay ang isip, ang mata ng kaluluwa ay ang puso. Ako mismo nahirapan ako dito na sabi niya ang mata ang ilaw ng iyong katawan. Tapos yung ilaw na yon, siya yung kaluluwa ng isip. At ang mata, ang kaluluwa ay ang puso. Kaya pala sinasabi ni God na tinitingnan niya ang puso natin. And then itong puso natin ito, pinaniwalaan natin, then siya yung pupunta sa isip, and then doon natin makikita yung katotohanan. Patalinghaga, magsalita si Jesus, bakit patalinghaga? Bakit hindi niya diretsuhin? Bakit patalinghaga? Alam natin reason, di ba? So yung mga naniniwala sa Kanya, sila lang makakaintindi. Ano ibig sabihin nun? Those people who have relationship kay Jesus, sila lang ang makakaintindi. Bakit? Meron silang banal na espiritu sa puso na tutulong sa kanila. Hindi mo maintindihan. Kahit na mag-aral ka ng lahat ng pinakamataas na kurso, mag-masteral ka, mag-doctorate ka, lahat ng profession kunin mo, you will never understand the spiritual meaning na hindi ka tutulungan ng Holy Spirit. Yun ang katotohanan. Because these are spiritual things. Kaya sinasabi ni Jesus, itong mga taong ito lang ang makakaintindi nun. So ano palang gagawin ko? Ang foremost na dapat mong gawin, unang-unang unahin mo, yung relationship mo kay Jesus. Hindi mo kailangan basahin ang buong Bible, hindi mo kailangan i-master ang lahat, hindi mo kailangan maging magaling. Yung sinabi lang ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa bahay ng aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitong. Hindi siya complex, di ba? Hindi siya mahirap, hindi siya mahaba. Kahit hindi mo siya i-memorize yun, pag pinaniwalaan mo yun, kasi ang nagsabi si Jesus ay Diyos, pag pinaniwalaan mo, yun yun. Yun yun. Sa oras na pinaniwalaan mo yun, kasi ang nagsabi si Jesus, ang nagsabi ay Diyos, hindi ka na nagdalawang isip, hindi ka na nagtanong, hindi ka na nalangin. Basta pinaniwalaan mo kasi sinabi ng Diyos, sa oras mismong yun, isusulat yung pangalan mo sa heaven. And then, ang gawin ng Diyos, padadala yung banal na Espiritu saan? Dito, ito yun. Ito na yung gagabay sa'yo every moment, gagabay sa atin every moment ng buhay natin. Kaya titingnan ni Jesus kahit ngayon. Kung titingnan ni Jesus ang bawat puso natin, anong makikita niya dyan? Yung isang demonyo? O makita niya yung may kasamang 7, di 8 sila? O makita niya, ano yung nakita niya? Malinis? Maayos? Ano yung isa? Walang laman. Walang laman. Bakit nagpakamatay ang anak ni Rockefeller na pinakamayaman sa tao buong mundo? Bakit kailangan malulong sa drugs si Michael Jackson na ang yaman-yaman niya, very popular siya, alos sinasamba siya ng tao? Bakit ang mga ito nagpapakamatay? Bakit hindi sila kontento? Bakit hindi sila masaya? Merong bakanting walang laman. Walang laman. When God designed our heart, talagang hindi mo yan pwedeng palitan kung ano-ano. Kapag nilagay mo dyan yung sweetheart mo, nilagay mo yung pera mo, yung career mo, yung education mo, lahat-lahat na makita mo, hindi ka kontento. Bakit? Wala si Kristo. Walang laman. O kung may laman man, baka may isang demonyo. O kung grabe pa, ilang demonyo? O 8 na, kasi nagsama siya ng 7, di 8 na.
So ito yung sabi niya, pag tinignan ng puso kahit ngayon, alam mo yon eh. Isipin mo lang ngayon, tinitingnan ngayon ng puso natin, ano nakikita ni God? Alam mo yon. Kung wala pa si Kristo dyan, kahit this very moment, God, gusto ko pong maniwala sa iyo, tulungan mo po ako. Kahit pabulong lang, kahit sa isip mo lang, nakikita ng Diyos yon. Gusto ko pong maging anak ako ng Diyos. Gusto ko pong maging Kristiyano. Gusto ko pong nandito yung banal na Espiritu ko. Patawarin mo po ako sa kasalanan ko. Tulungan mo po ako. Maging anak po ako ng Diyos. Dito ka po, mamuhay ka po sa akin. Sabi mo, you will dine with me. Kakain akong kasama kita. Kahit bali-baligtad yon, kaibigan, kahit konti lang yon, pag nakita ng Diyos yung desire mo, gusto mo maging anak ng Diyos, kung ano ka man, gaano man kalaking karumihan mo, gaano man kalaki yung kasamahan mo, wala lahat kay God yun. Tinubos na niya yon noon pa, more than 2,000 years ago, binayaran na ni Jesus. Inantay lang niya na, lalapit ako sa Kanya, magpakumbaba ako, Panginoon, kailangan po kita. Tulungan mo po ako, maawa ka po sa akin. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Bulag ang isip at puso natin kapag iniingatan natin ang kasalanan. Kung minsan meron tayong sikretong kasalanan na kahit kanino hindi mo pwedeng ipagsabi, tinatago natin dito. So nakikita ng Diyos yun, di ba? Kaya ano sabi ng Bible? Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. So ibahin mo man. Kung meron akong kasalanan na hindi ko hiningi ng tawad, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Kahit umiyak pa ako sa panalangin, lumuhod pa ako, mag-ayuno pa ako, sumigaw pa ako. Kasi yung kasalanan na yon, nakaharang. Yung panalangin ko hindi makakapunta ng langit. Anong gagawin ko lang? God, patawad po. Patawad po sa kasalanan ginawa ko. Kasi malinaw, God will not listen. Hindi niya pakikinggan yung prayer kasi merong kasalanan nakaharang dito. Pero pag hinihingi ko ng tawad dito, wala na to. Hindi didiretso sa Diyos yung panalangin ko at nalulugod ang Diyos kapag nananalangin tayo sa Kanya. Spiritual blindness, hindi po kaya, kahit ako as a pastor, hindi ko kaya yan. Ang Diyos lang ang pwedeng magpagaling yan. Kahit ang mga counselor, hindi nila kaya yan. Kasi this is about spirito. Ang spiritual blindness, ito yung parusa ng Diyos. Titingnan natin kanina. Bakit ako merong spiritual blindness? Pwede bang gumaling to? Pwede ko bang maalis? Ito yung masana makita natin mamaya. Luke 3:3 sabi niya, pagsisihan, pinag-aralan natin kay John the Baptist, sabi ni John the Baptist, pagsisihan, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo, di ba? Kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Di ba? Bago nag-ministry si, natandaan, past lesson natin, si John the Baptist muna preparing the way for Jesus, di ba? So the same, kino-quote na niya, ito yung mga kailangan para ikaw ay makapunta ng langit, maligtas ka. And then sinabi pa niya doon sa binatang lawyer, di ba? Paano po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? O sabi niya, natanda niyo, ano ba nakasulat sa kasulatan? Memorize pa niya. Mahalin ko ang Diyos ng aking buong pagkatao at pangalawang utos sabi niya, mahalin ko yung kapwa ko katulad ng pagmamahal ko sa sarili ko. Lawyer siya, matalino, mayaman. Hindi niya maamin. Hindi ko po kayang gawin yun, Diyos. Ikaw, kaya mo bang gawin yun? Ako hindi ko kayang gawin. Hindi kita kayang gawin na mahalin kita katulad ng pagmahal ko sa sarili ko. Siguro, kung 100%, mamahalin kita ng 99%, ako 100. Tama? Lahat tayo ganun eh. Na, mahal ko yung anak ko, mahal ko yung asawa ko, ibibigay ko yung buhay ko. Ha? Pero meron daw merong forever. So don't worry. Merong forever kay Kristo. Pero yung forever sa mundo, wala. So ito yung sabi niya ginagawang simple. Simple. Kaya lang, mahirap gawin. Tama? Ito yung natin ng Diyos, inaamin ko, Panginoon, hindi ko po kayang mahalin si Brother John katulad ng pagmamahal ko sa sarili ko. Kasi if I would say that, I would be hypocrite. Tama? Di ba?
yung grape juice ko, masarap yun. O, ibibigay ko ba kay Brother John? Siguro kung hihingi siya, yung konti sa kanya, sa akin malaki, di ba? This is natural natin yon. Ang inaantay lang ng Diyos, aminin ko, Panginoon, hindi ko po kayang gawin. Hindi po kita kayang mahalin ng buong pagkatao ko. Kung minsan Sunday, part ng Sunday, minamahal kita, siguro kung minsan nagde-devotion ako, pero hindi po lahat ng buong buo. Ito lang inaantay ng Diyos na aminin ko, hindi ko po kaya, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako, Diyos, hindi ko po talaga kaya. Ito yung naliligtas. The same hanggang ngayon sinasabi ng Diyos, gusto niya tayong maligtas. Pangatlo, una, merong liwanag, pero kung minsan merong problema dun sa paningin. So at matandaan natin. At pangatlo, mali yung paningin. Wala kang problema sa mata, wala kang problema sa paningin, pero mali ang nakikita mo. Mali yung hinala mo, mali yung understanding mo. Napaka-importante po ito. And sabi niya, kaya't mag-ingat ka. Baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Ito po, even Christian ka na, very prone tayo dito. Sabi niya sa Proverbs 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit, kamatayan ang dulo nito. Akala mo lang tama na yung ginagawa mo para maligtas ka. Tama na pumasok ka lang dito, makinig ka lang. Akala mo tama na yon. Yun pala pwedeng ang dulo nun ay kamatayan. Anong tama doon? Pumasok ka dito, pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos. And then, umingi ka ng tulong. Paniwalaan mo ang Diyos na nagsasabi. Sinabi ng Diyos, pag hindi ka tumigil, paparusahan kita. As simple as that. Maniwala ka sa akin na binayaran ko na yung kasalanan mo. So hindi mo na kailangan bayaran yon. Ligtas ka na. Ang dami niyang sinasabi na dapat mong paniwalaan. Pariseo, galit siya dahil nga hindi sila naniniwala. At maraming modern pariseo ngayon. Pwede mong tingnan ang sarili mo, pariseo kaya ako? Ano yung pariseo? Naniniwala ka may Jesus. Naniniwala ka na Diyos si Jesus. Pupunta ka rito, sinasabi mo si Jesus. Pero hindi mo pinapamuhay. Kita niyo yung difference? Naniniwala naman po ako may Jesus eh. Naniniwala naman ako sa Bible. Nagbabasa pa ako ng Bible. Yung mga 10 Commandments, sinusunod ko, multiple choice. Ito, susundin ko. Ito, hindi. Ito. Kaya sabi ng Diyos, susumpahin ka kapag yan ang ginawa mo. Kasi hindi po, it doesn't work that way. So, pag sinabi ng Diyos, opo, naniniwala ako, pero tulungan mo po ako, hindi ko po kaya eh. Kahapon nangako ako, tapos ngayon, ito na naman. So ito yung sabi niya, huwag kang maging modern Pharisee. And then false religion, kaalaman, mga sistema ng mundo, hindi ayon kay Jesus. Lahat po yun kadiliman. Akala mo lang nung mag-join ka sa isang religious group, ligtas ka na. Kahit dito po, kahit dito. Hindi ibig sabihin na pumunta ka ng ECF, member ka ng ECF, ligtas ka na. Hindi. Hindi nagliligtas ang ECF. Ang nagliligtas si Jesus. So dito ka lang, tinuturuan tayo para paano ako magkakaroon ng relationship kay God. Paano ako maniniwala sa Diyos? Paano ako magpapasakop sa Kanya? Paano ko siya ituturing siya ang hari ko, ako'y alipin niya? Dito tinuturo yon. Pero ikaw yung magdi-decide nun. Hindi ibig sabihin na, perfect attendance ako sa ECF, di ba? Oo, ligtas ka na, 400 meron ka. At saka bata ka, meron ka 100. Hindi mo pwedeng dalhin sa langit. Perfect attendance mo ako sa ECF. O di ba binigyan ka ni Pastor ng 400, hanggang doon ka lang. Yung sinasabi ng Panginoon. So, ingat tayo. Yung nasabi natin, akala natin, yung tinuturo ng mundo, prinsipe ng mundo is the devil. Huwag kayong makiayos takbo ng mundo kasi ililigaw tayo. So kayong bakit gabay ng salita ng Diyos kahit na naboboringan tayo kasi puro salita ng Diyos. Ito yung magandang pundasyon, salita ng Diyos talaga ang magiging pundasyon natin. Romans 1:21 sabi niya, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos at pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't
nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Pag sinundan mo ito, itong sa Romans na ito, narinig niyo yung, and God gave them a depraved mind. Yung depraved mind na ito, parang nagdilim ang kanilang pag-iisip. Kung bakit sabi niya, yung lalaki, ayaw na niya makisiping sa babae. Gusto niya kapwa niya lalaki. At yung babae, wala na siyang pagnanasa sa lalaki, ang pagnanasa niya sa kapwa niya babae. Because of this. And then, dahil dito nga pero once na nandito, narinig mo si Jesus, siya yung ilaw, mawawala dito yung kadiliman na yan. And then yung depraved mind na yon, magiging malinaw. Mali pala to. Dito pala yung tama. So magkakaroon ka ng magsiship ka. From mali, dito ka sa tama. At ang mangyayari, magkakaroon ng transformation, yun. So huwag kang mawala ng pag-asa. Ang pag-asa lang talaga ay si Jesus. Okay, sabi ni Jesus, come. Come follow me. Di ba? Come follow me. Kahit dito, come follow me, sabi lang ni Jesus. Opo, Panginoon, sunod po ako. Pero iwanan mo yan. Hindi yung sumunod ka, ang dami-dami mong dala, di ba? And then sabi nga natin, may makitid na pinto. Hindi ka magkakasya kasi dami-dami mong mga dala. Come as you are, sabi ng Panginoon. Mag-ingat kayo. Akala mo lang tama ka, pero sabi niya, kadiliman pala yon. Matthew 13:14, sabi niya, natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo na makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakita kailanman. This is the curse. This is the curse. Ito yung sumpa ng Panginoon. Akala mo lang, you do it your own way, o sige sabihin mo, gawin mo yung gusto mong gawin, time will come. Yung patience ni God, merong hangganan yun. Hanapin mo ako habang makikita mo pa ako. Someday, hanapin mo ako hindi ko makikita. Bakit? Magtatago bang Diyos? Hindi. Bubulagin yung paningin natin. Bakit? Mahal niya tayo Bakit sinabi niya, ibigay mo na nga sa demonyo yan? Bakit? Akala ko ba na mahal mo ako? Bakit mo ako binibigay sa demonyo? Kasi nga mahal kita Kasi pag binigay kita sa demonyo, anong gagawin ng demonyo? Sisirain ka, nanakawan ka, papatayin ka. Baka sakaling pag naranasan mo na yung God, balik na po ako sa iyo, like a prodigal son, hindi kayo tatangin ng Diyos. I-welcome ka, yakapin ka niya, ayusin ka niya. Nagbabaka sakali ang Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Isaiah 29:10 sabi, sapagkat pinadalan ko kayo ni Yahweh ng Espiritu ng... Okay, ulitin natin. Sapagkat pinadalan kayo ni Yahweh ng... tinakpan niya ang inyong kayong mga propeta, tinakpan din niya ang inyong mga ulo, kayong mga manghuhula. Kaya okay lang, di ba? Hindi man ako nagagalit kapag natutulog kayo. Sabi ko nga, huwag masyadong, sabi ko, hinahan ko ng konti, baka magising, di ba? Kasi galing kay God yun. Sabi nga, binigyan ko kayo ng, again, this is, we are family, we are family. Hindi ko intention na ma-offend ng sino, pero sabi ng Diyos, yun na nga, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo kasi mahal tayo ng Diyos. Nakita mo, kala niya, pinapagalitan ko, umiyak tuloy. Isaiah 44:18, sabi niya, ang mga taong gayon ay mga mangmanga at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan ng Panginoon o ni Jesus ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Ito yung danger po. Ito yung danger. Someday, God will allow na mangyari yan. Bakit? Para ma-realize natin, God, kailangan po kita. Patawad po, tulungan mo po ako. Hindi ko tinitingnan. Parang ngayon, hindi ko tinitingnan. Later on, hindi na ako makita. Nakuha. This is God. This is God saying na someday, merong hangganan. Gusto mong makita, hindi mo na makita. Kaya sabi ni God, hanapin mo ako habang makikita mo pa ako. Someday, hanapin mo man ako. Hindi ka nakikinig ngayon, o maraming beses di ka nakikinig. Ako, instrumento, di ba? Ano man sinasabi ko, salita ng Diyos. Hindi ka nakikinig sa Diyos, someday, gusto man makinig, hindi ka na makakarinig. Some days, gusto mo man makita,
gusto man tumingin, wala kang makikita. Because the curse, yung sumpa ng Diyos, kabulagan at saka kabingihan. Siya sa atin ang puso at tingnan mabuti ang katotohanan. Ikaw lang ang makakagawa nito. Pagsisiyan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, sabi niya, at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Manalangin sa Diyos na buksan ang iyong spiritual eyes. Siya lang ang pwedeng gumawa niyan. Pang-apat, panghuli natin, mahalaga ang paningin. Ano yung una? Merong liwanag. Pangaliwa, yung problema sa paningin. At pangatlo, yung maling paningin. Na mali pala yung pinapaniwalaan mo. At panghuli, yung mahalaga ang paningin. 36 sabi niya, kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag ito parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Amen. John 9:5b sabi niya, si Jesus to, ako ang ilaw ng sanlibutan. So again, kailangan mo lang si Jesus lang. Sa lahat ng Diyos na nakilala natin, siya yung nabuhay na Diyos. Pinatay siya pagkatapos bayaran yung kasalanan natin, but on the third day, siya nabuhay na muli. At hanggang ngayon, siya ay buhay. Light of the world, sabi niya dun sa yung kanta, Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Ito yan eh. Light of the world, si Jesus. Siya yung kailangan ko, siya yung kailangan nating lahat. 1 Peter 2:9b sabi niya, siya yung tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahahangang kaliwanagan. So ano mang dinadanas mo, kaibigan, Kristiyano ka, hindi ka pa Kristiyano, punta ka lang sa Kanya as a prodigal son at magliliwanag sa iyo ang lahat. Ano nangyari kapag bumalik ka kay Kristo? Ito nga, aayusin niya, parang prodigal, aayusin niya, aalisin ka niya sa kadiliman at hindi lang yon. At the end of the day, pagdating ng araw, pag namatay ka, babalik sa lupa to, pero yung espiritu mo nandun sa kaharian ng Diyos. Dapat sure ka. Dapat ngayon pa lang meron ka ng assurance of your salvation. John 12:35c, sabi niya, hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. May narinig na rin kayo, sabi niya, paano aakayin ng isang bulag ang bulag? Parang ganon. So, kailangan natin talaga ang Panginoong Yesus. Tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Again, ano kaya nakita ng Diyos sa puso mo? Di ba? Ano kaya nakita ng Diyos sa puso mo? Ngayon, it's good to remind na sarili natin tinitingnan ng Diyos yan. Huwag nang antayin na ang pagkabulag ay maging permanent. Iba po yung nagkasala ako, hingi ako ng tawad, patatawarin ako. Di ba? And then kinakausap ako ng Diyos, hindi ako nakinig, pagpapasensya ng Diyos. Pinausapan ako, hindi ako nakinig, pagpapasensyahan ako. Maraming beses yon. God is a God of many chances. Paulit-ulit. Pero, darating yung hangganan, hindi natin alam kailan yon. At pag dumating ang hangganan na yon, kahit na magsisi ka pa, wala na. Wala na. Permanent na kasi yon. Permanent ka ng kadiliman, permanent ka na sa impyerno, yung sinasabi niyang ganon. Oras na para humingi ng tulong, ng habag, ng gabay sa Panginoon. Ito lang naman Personally, God, tulungan mo po ako, hindi ko po talaga kaya. Tulungan mo po ako, maawa ka po sa akin. At mamayang gabi, pwede niyong ulitin yan bago kayo matulog. I-practice niyo. Maawa ka po sa akin, hindi ko po talaga kaya. Pag-aaral ko, hindi ko po kaya yan. Yung ugali ng magulang ko, hindi ko po kaya yan. Ugali po ng lolo ko, hindi ko po kaya yan. Pero tulungan mo po ako. Lahat yan, lahat ng yung bagay na yan, kailangan natin hingin ng tulong. Kaya sabi niya nung kanta, samahan niyo nga ako. Open of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. One more time. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory.
Pour out your power and love as we sing, Holy, Holy, Holy. Holy, holy, holy. We cry, Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. It's like a prayer sana na gusto natin makita ang Diyos. At kapag hindi kahit kanta, it's a prayer na gusto mong makita ang Panginoon. So ito yung sana matanda natin ang ilaw ng katawan, merong liwanag. Nandyan si Kristo, nandiyan ang Banal Espiritu. Meron din tayong problema sa paningin. Sana personally makita mo yan. Ano yung problema ko sa paningin? Nakikinig ba ako? Naniniwala ba ako? At meron naman yung maling paningin. Mali pala yung kapaniwalaan ko. Mali pala yung alam ko. At napakahalaga ng paningin. So tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Isang katunayan po uli na nakita po namin yung kabutihan mo po sa buhay po namin na ginagawa mo po lahat hanggang ngayon po. Ang kagustuhan mo, walang isa man po sa amin ang mapahamak sa impyerno.